إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba, sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng tulong, sa Kanya lamang tayo dapat magbigay ng pagpupuri, sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng proteksyon mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang naliligaw mula sa matuwid na landas, ay walang sino man makapaggagabay sa Kanya maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Siya lang nag-iisa at wala siyang katapat. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling isayro at sugo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbika sa banal na Quran sa malapit na kahulugan, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga pinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga pinagbabawal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag niyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. Sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt, katakutan mo ang Allah saan ka man naroon. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, at pasundan mo agad ng mabuting gawa ang isang masamang gawa upang ito ay mabura. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, at pakitunguhan mo yung mga tao ng may mabuting pakikitungo. Mga kapatid sa reliyong Islam, ang araw na ito ay isang dakilang araw at pinakamainam na araw na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw ng Jumu'ah, araw ng Biyernes, na kung saan ay tayo mga Muslim ay magsasala ng Jumu'ah instead sa Dhuhr. So imbis na Dhuhr yung ating isasala, tayo ay magsasala ng Jumu'ah, 2 rak'ah, at bago ito isang khutbah, isang sermon na makapagpaalala sa atin, makapagbigay ng diwa ng ating iman pagkatapos na ito ay humina sa loob ng isang linggo. Kaya nga ang sermon sa Jumu'ah, ang khutbah sa Jumu'ah ay nagpapabuhay ulit sa iman ng isang Muslim pagkatapos na ito ay unti-unting humihina sa loob ng isang linggo. Sa araw na ito, mga kapatid, sa khutbah na ito ay tatalakay natin ng isang topiko na hindi bago sa atin, subalit kailangan nating mapaalalahanan. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Surah Al-Zariyat, verse 56, kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jin, mga engkanto, at ang tao, mga tao,
maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Maliban na lamang na sambahin ng Allah. Sa bersikulo na ito, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng liwanag o kaalaman ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay upang sambahin ang Allah. Ang lahat ng bagay na ating tinatamasa, ginagawa araw-araw, ito ay mga bagay na pinadali ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay maging malakas para magawa natin kung ano ang misyon na yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah, ang pagsamba sa Kanya. Itong bagay na ito, mga kapatid, ay isa sa mga kainaman ng reliyong Islam. Malinaw ang lahat. Malinaw bilang isang Muslim, malinaw sa iyong kapatid kung bakit ka nabubuhay upang sambahin siya. Hindi tulad ng ibang tao na tumanda na lang sila, naguguluhan pa rin bakit ako nabubuhay. Bakit maraming problema? Bakit pagkatapos ng problema ay may solusyon, pagkatapos problema na naman? Hanggang kailan? At bakit may ganito, bakit may ganyan? Hindi malinaw sa kanila. Tayong mga Muslim ay napakalinaw sa atin. Malinaw kung bakit ka nabubuhay upang sambahin ng Allah. Malinaw kung saan ka pupunta pagkatapos ng kamatayan. Kung ikaw ay isang mabuting Muslim, paraiso ka. Kung ikaw ay isang masamang Muslim, impyerno ka muna bago ka papasok sa paraiso. Hindi tulad ng ibang tao na hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos ng kamatayan. Ang akala nila kapag namatay ang isang tao, wala na. Babalik sa lupa at tapos na. Hindi. Ang turo ng Islam, ang kamatayan ay umpisa pa lamang ng tunay na buhay. Tunay na buhay, mga kapatid. Malinaw lahat sa reliyong Islam. Malinaw kung ano yung mga bagay na ikakabuti sa atin, ano yung mga halal, ano yung mga malilinis, at malinaw kung ano yung mga haram, ano yung mga marurumi na ipinagbawal sa atin. Kaya nga, yung ibang tao ay nagsasabi na ang Islam ay maraming bawal. Hindi nila alam na yung pagbabawal ng Islam, yun ay paglilinaw lamang kung ano yung ikakasama sa tao. Sapagkat hindi lahat ng bagay na nakikita mo sa mundo ay ikakabuti sa tao. May mga bagay na ikakasama sa buhay ng tao, subalit ang tao ay hindi niya alam. Kaya nandyan ang Islam para ituro na itong bagay na ito ay ikakasama, iwasan mo ito. Ang bagay na ito ang siya ikakabuti, gawin mo ito. Malinaw lahat, mga kapatid, sa reliyong Islam. Subalit, kailangan nating intindihin yung bagay na yun, na yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah ay upang sambahin siya. Bakit? Marami sa atin ng mga Muslim ang hindi naiintindihan yun. Akala nila na ang pagsamba sa Allah ay ang pagdarasal lamang ng 5 beses sa loob ng isang araw. Hindi, kapatid. Habang ikaw ay humihinga 24/7, ikaw ay sumasamba sa Allah. Lahat ng iyong gawain ay pagsamba sa Allah. Kaya ang mga ulama, kanilang binigyan ng kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba. Sinabi nila na kullu ismin yuhibbu Allah wa yardah huwa ismun jami'un ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal adh-dhahira wal batina. Sabi nila, ang pagsamba ay isang pangalan na saklaw lahat ng mga salita at mga gawa na gusto ng Allah at mahal ng Allah. Ito man ay lantad o nakatago. Ibig sabihin, kahit na yung pagtanggal mo ng dumi o pagtanggal mo ng nakakapinsala sa karsada, sa daan, upang hindi mapinsala ang mga taong dadaan, yun ay isang uri ng pagsamba sa Allah. Kaya yung ibang mga tao na hindi naiintindihan yung bagay na yun, ay hindi nila ginagawa yung pagsamba sa rason na sila ay busy sa mundo. Busy sa mundo. Busy sa kanilang paghahanap buhay, busy sa kanilang pag-aaral, busy sa kanilang pagninegosyo, sa pagtatrabaho, at naiiwanan yung pagsamba sa Allah. Na yun yung pinaka
pinakadahilan kung bakit tayo nandito. Kaya ka nagtatrabaho para maging magaan yung pagsamba mo sa Allah, hindi para hindi mo sambahin na Allah. Yung iba ginagawa nila na yung pagtatrabaho ay naging hadlang upang sambahin ng Allah. Allah musta'an. Nakakalungkot kapatid. Yung pagtatrabaho mo, yung pagnegosyo mo, ginagawa mo yun upang tulungan ka paano sambahin ng Allah. Upang magkaroon ka ng damit para sa pagdarasal, upang ikaw ay magkaroon ng kayamanan para sa pagkain mo, para mabuhay mo yung pamilya mo, para sabay-sabay niyong sambahin ng Allah. Hindi tayo tulad ng mga hindi Muslim. Wala silang pakialam sa pangkabilang buhay. Wala silang pakialam sa kanilang sinasamba. Ang importante, naniwala ko na siya ay Diyos, okay na yun. At karamihan sa kanilang oras, doon na sa makamundong bagay. Doon na. At yung mas masahol pa doon, na hindi sila tumitingin kung ito ba ay bawal o hindi. Basta ako ay nakikinabang, hala, abante. Sa Islam, hindi ganun. Lahat na nakikita mo sa mundo, mga kapatid, lahat ng palamuti sa mundo, gawin mo yun upang maging magaan ang pagsamba mo sa Allah, upang ikaw ay isang maging matuwid na Muslim. Kaya nga, may isang ayah sa Quran na sinabi na Allah sa Suratul Hajj. Sabi niya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Sabi na Allah, may mga tao na sinasamba nila ang Allah sa dulo lamang. Sa dulo lang. Bakit? Dahil na busy sila sa dunya. So yung pagsamba nila sa Allah, sa dulo lang. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Kapag siya ay nakinabang sa pagsamba niya sa Allah, naging maganda yung buhay niya sa pagsamba niya sa Allah, ay panghawakan niya ito ng mahigpit. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. At kung siya ay nagkaroon ng problema, siya ay binigyan ng pagsubok, naging gipit ang kanyang buhay, agad-agad niyang iiwanan ng Islam, tatalikod siya. Sabi na Allah, khasira dunya wal akhirah, siya ay nalugi dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Dhalika huwal khusranul mubin. Ito ang malinaw na pagkalugi. Itong verse na ito, itong ayah na ito, mga kapatid, ito ay binaba sa mga tao. Sabi ni Ibn Abbas, isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad SAW, si Ibn Abbas, isa sa mga dakilang ulama o mga dalubhasa sa Islam na mga sahaba. Sabi niya, ang verse na yan ay binaba sa mga tao na nakatira sa disyerto. Narinig nila na ang Propeta Muhammad ay lumipat sa Madina. At mayroong tinuturo na bagong relihiyon, ang relihiyong Islam. Sabi ng mga tao na ito, subukan kaya natin. Punta tayo ng Madina at subukan natin alamin kung ano yung relihiyon na kanyang tinuturo. Kung tayo ay makinabang, ituloy natin. Kung tayo ay hindi makikinabang, bumalik tayo sa ating dating relihiyon. Yung mga tao na yun ay pumunta sila sa Madina. Kumbaga, susubukan lang nila kung meron ba silang benepisyo na makukuha sa pagsamba nila sa Allah. Wala. Nung dumating sila sa Madina, hinarap nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos kanilang sinabi ang kanilang pagka-Muslim na mag-Muslim kami. Nung sila ay nag-Muslim na at sila ay tumira dun sa Madina, ang kanilang mga hayop ay tumaba, ang kanilang mga pananim ay nagbunga ng madami. Sabi nila, ang ganda pala sa Islam. Ang ganda sa Islam. Kaya mas lalo humigpit ang kanilang paghawak sa Islam. Kalaunan, naging payat ang kanilang mga hayop, mga kambing, mga kamelyo, mga baka, at hindi na nahumunga ang kanilang mga pananim. Sabi nila, ang pangit sa Islam. Ang pangit sa Islam. Umalis na lang tayo. Subhanallah. Kaya, bumaba ang isang verse, isang ayah sa Quran, na yun yung sinabi na Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. May mga tao na sinasamba nila ang Allah sa dulo lamang. Hindi talaga kumpleto yung kanilang pagsamba sa Allah. Sa dulo lang.
Fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Kung siya'y makakuha ng pakinabang, higpitan niya yung kanyang pagsamba. Tatatag siya sa kanyang pagsamba. Tatatag. Wa in asabatu fitnatun, kung siya'y dinatnan ng mga pagsubok, naging mahirap, inqalaba ala wajhihi, siya ay tumalikod at bumalik sa dating relihiyon. Sabi na Allah, khasira dunya wal akhirah, siya ay nalugi dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Dhalika huwal khusranul mubin, at ito ang malinaw na pagkalugi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Allah inna wika sa banal Quran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sa malapit na hulugan, o kayong mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Allah, mga mananampalataya, mga Muslim, o kayong mga mananampalataya, katakutan niyo Allah at tingnan ng bawat isa kung handa na ba siyang harapin ang kabilang buhay, kung marami na ba siyang nagawa na kabutihan. Kung hindi pa, katakutan niyo Allah, dagdagan niyo pang paggawa ng kabutihan at umiwas sa maraming kasalanan. Inna Allah khabir bima ta'malun. Tunay na Allah ay labis na nakakaalam sa lahat ay inyong mga ginagawa. Mga kapatid sa relihiyong Islam, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang gawain na yun ang dahilan bakit tayo namubuhay. Hindi natin pwedeng gawin na sasambahin natin ng Allah dahil nakakuha tayo ng benepisyo. Huwag. Sambahin mo ang Allah dahil ikaw ay isang alipin na nilikha ng Allah at sasamba ka sa iyong Panginoon. Ikaw ay isang tao na isang nilikha na nabubuhay bilang isang alipin upang sambahin ang Allah at wala ng iba. Yun lang, wala nang iba. Huwag kang maging balisa sa paghabol sa mundo. Bakit? Meron tayong paniniwala sa Islam na ang lahat ng bagay ay nakatakda na. Tinatawag sa Arabic na qadar. Kung ano yung nakatakda sa iyo na biyaya, yun na yun. Ibig sabihin, kahit magsumikap ka ng magsumikap sa paghahanap ng biyaya, kung yun lang ang nakatakda sa iyo, yun lang ang makukuha mo. At kahit kung hindi ka magsumikap, magtamad-tamad ka lang, kung mayroon kang biyaya na makukuha mo yun. Ibig sabihin, ang pagsusumikap mo ay hindi makakadagdag ng iyong biyaya. At ang pagtamad-tamad mo ay hindi nakakabawas ng iyong biyaya. Ang biyaya natin mga kapatid ay fix na, nakasukat na. At hindi ka mamamatay hanggang sa meron pang natitirang biyaya na nakasulat sa iyo. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Hindi mamamatay ang isang tao hanggang sa makain niya lahat ng kanyang biyaya. Bago tayo likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay na siya ng biyaya sa bawat isa sa atin na sukat. Sukat na. Hindi yun madadagdagan at hindi yun mawasan. Ang biyaya ko ay hindi pwedeng makain ng iba at ang biyaya ng iba ay hindi ko pwedeng makain. Kung ano yung sa akin, yun lang yun. Kung ano yung sa kanya, yun lang yun. Kaya pinagbawal sa Islam yung inggit. Huwag kang mainggit sa iyong kapwa. Kasi, yung biyaya na nakuha niya, makukuha niya talaga yun. Kahit na ibigay niya pa sa'yo,
kung nakatakda yun na para sa kanya yun. At kahit isang kusing, wala kang makukuha doon. Kasi hindi yun para sa'yo. Para yun sa kanya. Kung meron kang gusto maasawahin na babae at naasawa ng iba, huwag kang malungkot. Bakit? Kasi yung babae na yung nakatakda para sa kanya, hindi para sa'yo. Yun yung biyaya ng Allah na sinasabing nakatakda na at hindi na yun magbabago. Ang iyong dua, yun ay isa sa mga tinakda ng Allah. Kung ang dua mo ay halimbawa nakatakda sa iyo na ikaw ay maging mahirap, pero nagdua ka sa Allah naging mayaman ka at naging mayaman ka, yun ay kabilang pa rin sa qadar ng Allah. Kabilang yun sa tadhana ng Allah. Allahu Akbar. Ganun kaganda ang reliyong Islam, mga kapatid. Kumbaga, walang puwang ang depresyon. Ang depresyon kasi sa atin, kapag kumbaga, ang dahilan ng depresyon ay makamundong bagay. Bakit depressed ang isang tao? Dahil hindi niya nakamit ang isang makamundong bagay. Madepress ang isang tao dahil hiniwalayan ng asawa. Makamundong bagay. Nadepress ang isang tao dahil pinatrasik sa trabaho. Makamundong bagay. Nadepress ang isang tao dahil nabagsak sa exam. Makamundong bagay. Nadepress ang isang tao dahil ninakaw ang kanyang motor. Makamundong bagay. Nadepress ang isang tao dahil nalugi ang kanyang negosyo. Makamundong bagay. Lahat ng dahilan ng depresyon, kung titingnan natin ang bawat tao, makamundong bagay. Sa Islam, bawal yung ganun. La tahzan. Huwag kang malungkot. Bakit? Lahat ay nakatakda na. Tanggapin mo lang ang itinakda ng Allah, magtatagumpay ka dito sa mundo at sa kabilang buhay. Pero kapatid, sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mong i-intensyon ng isang napakahalagang bagay. Huwag mong sambahin ang Allah dahil meron ka makukuha ang benepisyo sa Kanya. Sasambahin mo ang Allah sa isang dahilan lamang, upang siya ay malugod sa iyo, upang siya ay matuwa sa iyo. Sambahin mo ang Allah, ikaw ay magdarasal, hindi para gampanan mo yung obligasyon. Magsasala ako ng Juma kasi obligado. Wag! Magsasala ako ng Duhur kasi obligado. Wag! Magpa-fasting ako kasi Ramadan obligado. Wag! Wag mong gawin yun. Magsasala ka dahil yun ay gusto ng Allah. Magpa-fasting ka sa Ramadan dahil yun ay gusto ng Allah. Gusto ko matuwa ang Allah sa akin. Babae ako, magsusuot ako ng hijab para matuwa ang Allah sa akin. Hindi ako gagawa ng haram para matuwa ang Allah sa akin. Hindi ako iinom ng alak para matuwa ang Allah sa akin. Lahat ng kabutihan na gagawin mo, kapatid, i-intensyon mo upang matuwa ang Allah sa iyo. Yun ang pinaka-the best. Yun ang pinaka-the best na pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na Kanya tayong gabayan sa bagay na yun, na gabayan niya ang ating mga puso na maging matatag sa reliyong Islam, at turuan niya tayo sa intensyon na yun ng lahat ng ating gagawing pagsamba, kabutihan, ay upang matuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Magsalawat tayo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين بعزتك يا عزيز
يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.